Ryan! Kung nag-search ka ng Real Ryan Vios dito sa YouTube, ito ang mga lalabas. Vios maintenance, reminders, spot the difference. Kung may gusto kang panoorin dyan, hanapin mo na lang after ng episode na to. Highlight ko na lang rin yung 10 things episode natin para sa Vios. Ginawa natin to mga 2 years ago. Noong mga panahon na yun, meron na sa ibang bansa ng next generation Vios. Pero hindi pa natin ginawan kasi wala pa naman dito sa atin. At ngayon, malamang, alam mo na bakit may napapanood kang episode para dito. Kasi, andito na sa Pilipinas. Sa episode na to, masasagot natin ang tanong kung bakit ATIV. At syempre, yung mga interesting info tungkol dito na hindi mo basta-basta malalaman. Diba, ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may support Real Ryan stickers na rin pala tayo. Kaya kung gusto mo mag-represent ng pinaglalaban natin, andito lang yung link sa video. Short history muna tayo. Unang ginamit ang term na ATIV sa Thailand. Yaris ATIV. Ito yung second facelift model ng third generation Vios natin na ganun rin ang ginawa sa kanila. Sabay binenta sa Vios. Sa kanila, ganito ang timeline ng Vios at pangalan. Yung tinatawag na Vios 3.5 dito sa atin, yan ang first facelift Vios nila. So kung ganyan sa kanila, ganito naman sa atin. Pero Vios lang lahat na to sa atin. By the way, dito nga pala sa Pilipinas, ATIV ang tawag. Hindi ko alam kung dahil ba creative or innovative tayo or baka lang gusto natin i-elevate ang category na model na to. Teka, masyadong mahaba na tong intro natin. At eto ang 10 things na malamang hindi mo alam tungkol sa Toyota ATIV dito sa Pilipinas. Yung wala sa brochure. Number 1, ito ang 4th generation Toyota Vios. Pero dito sa atin, ATIV ang pangalan. Ito, owner's manual. Ang nakasulat dito, Vios, Yaris, Yaris ATIV, at ATIV. Ito ang mga pangalan ng model na to sa buong mundo. Kung curious ka, bakit walang Vios ATIV, abangan ang future episode tungkol dito. Number 2, made in Thailand. Pa-comment naman kung isa ka sa mga nalungkot na hindi na ito made in the Philippines. Number 3, DNGA platform. DNGA means Daihatsu New Global Architecture. Alam ko na kaagad, nasa isip ng iba. Ay, hindi tunay na Toyota. FYI lang 100% owned ng Toyota ang Daihatsu. At kahit na DNGA platform to, Toyota parts ang gamit at pasok sa Toyota standards. Gusto mo ba ng episode na TNGA versus DNGA? Ano nga ba talaga pinagkaiba? Pag umabot ng 2,000 likes ng video na to, baka gawan natin. By the way, etong 4th generation Vios or ATIV ay Toyota exclusive model. Ibig sabihin, walang rebadging dito. Para sa 4, 5, and 6, usapang powertrain. Number 4, ang engine family na gamit nito ay Toyota NR engine, 1.3 at 1.5 liter gas engine. Tapos may hybrid sa 1.5. Number 5, para sa transmission, may manual at automatic. CVT ang gamit at ECVT para sa hybrid. Kung curious ka anong klaseng CVT, dual mode CVT ang gamit nito para sa mga automatic. Eto, fun fact, hashtag, alam mo ba, nung nilaunch ang ATIV noong 2022, best in class sa B-segment sedan ang ATIV pagdating sa fuel efficiency sa hybrid powertrain. Ibig sabihin, siyang pinakatipid versus competitors. Number 6, front-wheel drive. At kung curious ka bakit may umbok sa center tunnel sa rear passenger area, kahit hindi naman to rear wheel, kasama yan sa rigidity design ng kotse. Mas safe ang cabin. At kung sililip mo yung body sa ilalim, malinis yung design. Walang nakausli. Etong mga to, mga nasabi natin, alam na natin na sobrang tried and tested na sa Toyota Formula. Matibay at alam mo maasahan. At kung hindi ka updated, ang bagong line ng Toyota dito sa Pilipinas, choose what's proven. 'Di ba? Pasok ang ATIV doon. Para sa 7, 8, 9, 10, mas pag-uusapan natin yung mga design philosophy, paano naging sporty, sabay elegant, anong in-improve, etc. etc. Para sa akin, number 7,
Para sa akin, yung sobrang hindi naman nila pinapahalata na talagang pinag-isipan nila. Yung aerodynamic design ng sasakyan na to. Yung fastback silhouette, yung vortex generator, rear diffuser, at itong itim sa likod. Lahat ng to, modern interpretation ng pontoon design principle. Kung sa previous generation Vios, catamaran design ang in-apply nila sa bubong at isa lang dun, ibang boat naman para dito, pontoon at ang daming design integration. 'Di ba? Maporma na, functional pa. Number 8, improved interior material and design. Puro screen na. Digital gauges, kahit aircon may screen na rin at floating infotainment design. Material sa loob, may soft touch na at may tunay na stitching. Yung feeling up-to-date na modern na elegant. Number 9, improved NVH. Actually, kung na-test drive mo to, yung overall ride comfort ang unang mapapansin mo. Front windshield, acoustic glass. Tapos sa body, may nilagay silang foam inserts and insulators. Singit ko na lang rin dito, since nasabi natin overall ride, di ba? Improve rin yung suspension. At number 10, improved engine bay. Akala ng karamihan dahil same engine, same lang. Inayos ang location ng mga bagay-bagay pagdating dito sa ATIV. Mas mabilis ma-access yung mga nasa likod or yung mga nakadikit sa firewall. Mas friendly na sa nag-aayos ng makina. Pati nga yung windshield washer, in-integrate na rin sa loob ng fender para iwas na rin yung init sa plastic housing. Galing, di ba? Bulletproof na yung engine dati, naisipan pa ng Toyota ng improvement. At bonus round, LED lights na para sa front and rear. Standard na for all variants. For safety considerations yan, mas kita ka sa gabi at mas sharp yung ilaw, mas visible. By the way, kung curious ka bakit walang fog lights, kita mo naman na ginamit nila yung usual area para sa vortex generator pang airflow. Actually, sa ibang bansa kasi, maliwanag na mga kalsada. Global direction yan. Dito lang naman kasi sa atin medyo madilim ang kalsada. Meron ka bang ibang katanungan tungkol sa 4th generation Vios aka Toyota ATIV? Gusto ko mabasa sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parating updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong! O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.